DDS, pag wala ng naratibo, titirahin na lang yung trabaho mo, physical mo, personal life mo, ganyan lang sila. Pero bago ang lahat, kaninong gwardya ito? Paano nakapasok ito sa pagiging gwardya? Bubo man sa spelling. So paano ka magsulat sa logbook, sir? Ano ba yung agency mo, Kolorom? Shout out sa agency na itong gwardya na to. Paano nakapasok yung bobo na gwardya sa agency nyo? Ano to? Nanlait ka ng katulong sa ibang bansa, kumpara mo sa'yo na gwardya ka lang sa Pilipinas? Hindi ko nilalait lahat ng gwardya. Ito ay siya lang to kasi gago itong klase ka gwardya, napakayabang. Alam nyo, mataas ang aking respeto sa mga gwardya kasi ang partner ko is gwardya din noon, pero pinatigil ko na kasi siya ng trabaho sa pagiging gwardya kaya nagninegosyo kami. Gwardya din naman partner ko. Mga kapatid ko, gwardya din noon. Pero may sariling buhay na din. Ang iba naman may negosyo na din. Kaya mataas ang respeto ko sa mga gwardya. Pero bakit mga sir, may mga gwardya na kagaya nito? O napakayabang mo naman sir. Magkano ba salary mo? Magkano ba monthly mo? Magkano daily mo? 675? Ha? Kumpara mo sa amin yung mga katulong, o ako na lang kay 30 mil ang sweldo ko buwan-buwan. Ikaw magkano sweldo mo bilang gwardya? 17, 18, 19, 20, 20k per month? Bago mo makuha ang 20 mil, sir, magtinga-tinga ka muna. Ha? Malabo ka makakuha ka 20 mil unless na lang kung mag-straight ka duty nga hindi ka uwi sa bahay mo. Kaya wag kang magyabang, sir, kung gwardya ka lang naman. Compare mo sa mga katulong dito sa ibang bansa, 30 mil buong-buo namin yung nakukuha. Walang labis, walang kulang. Wala kaming binabayaran na bahay, tubig, kuryente, at kung ano-ano pa. Ikaw, 20 mil mo, lagay na natin 20 mil. Habang mo tinga-tinga ka. 20,000 mo, bawasan mo bayad sa tubig, ilaw, sa tubig, sa kuryente, sa bahay na tinitirhan mo pag nakarinta ka, sa motor na installment, sa 5-6, sa Bombay. Plus pa sa utang mo sa tindahan. Plus pa yung utang mo sa kasamahan mo at sa ATM mo nakasangla. Bukod pa doon, kailangan mo pang tipirin yung pera mo na natira. Eh may mga anak kang pinapaaral. Plus pagkain pa ng buong pamilya mo. Plus pa allowance mo ulit sa loob ng 15 days. At pagkain mo na naman sa trabaho mo sa loob din ng 15 days. Huwag mo akong yabangan sa pagiging gwardya mo. Kaya ang partner ko gwardya. Alam ko kung gaano kahirap ang pera ng pagiging gwardya, sir. Ay, huwag kang magyabang. Lagi nga, kaya nga ako natatawa eh. Tatawanan nyo yung domestic helper sa ibang bansa. Kung tutuusin, hindi man sa hindi, no, not to brag. Pero bakit ako, manangungutang sa akin ang gwardya, nagsasangla pa ng ATM nila. Hindi yan na to brag, pero yan ang totoo. Kaya wag kang magyabang, sir. Hindi mo naman kasi kilala yung tao. Hindi porket katulong, maliitin nyo. Nakakahiya naman sa'yo, ha? Mag-aaral ka muna ng spelling, sir. Nakakahiya ka, gwardya ka pa naman. Ano isusulat mo sa logbook mo dyan? Sa agency nito, pakitingnan nito, bakit paano nakapasok ang bupols na gwardya sa agency nyo? Nakakahiya naman yung agency mo. Dapat kang ikahiya ng agency mo kasi bupols ka. Bupols ka nga gwardya. Sana naman sa mga agency dyan ng gwardya, naku, piliin nyo naman yung matalino-talino ay. Ano isusulat nang kung hindi marunong sa spelling? Nakakahiya. My God!